isa pong born-again Christian. Kapatid na Rona, magandang gabi sa iyo. Tuloy ka. Ano ang iyong katanungan? Salamat sa iyong participation. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli at Brother Daniel. Maraming salamat po sa Diyos sa oportunidad na to. So, sa ngayon ho, nag-aaral ho ako sa PUP at isa din po ako sa mga leader estudyante or parte po ako ng konseho na mag-aaral po ngayon. Kung nabalitaan niyo po yung recently na pangyayari po sa PUP, which is yung nagkaroon ho ng sigalot between ho dun sa school tsaka ho dun sa militar ho sa ngayon, yung PUP-DND Accord, ang nangyari ho sa amin sa konseho, na-red tag ho kami. So, ibig sabihin po ng na-red tag is may allegation po na meron po sa aming parte ho ng NPA. Ngayon ho kasi, ang kinakatakot lang ho namin bilang parte nga po ng konseho, dahil sa na-red tag ho kami, andun po nakasalalay ho yung buhay po namin. So, andun po yung pagtatanong kung dapat po ba kaming lumaban against po doon sa red tag allegation po namin, or dapat po ba kaming magpasakop, kasi yun po yung nababasa ko rin po sa Biblia. Ngayon, iwan muna natin yan. Ano mo, dapat na magpasakop as part ng NPA. Kung wala naman kayong dapat na ikatakot eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon eh. Pwede nang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Masyado na ang liberty ng mga estudyante. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin niyo ako. Pinsang buo ko naging presidente ng UP. Si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami dyan ngayong gago. At yan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Masyadong pinalaya kasi. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. Ba't hindi pwedeng pumasok ang pulis? Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA. Nakalaban ng gobyerno. Yan kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Tandaan nyo mga kabataan. May ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandun sa Geneva. Yung kalbong matandaro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Di ba meron nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos. Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Presidente Duterte. So, di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino. May mga mahuhusay na presidente. At hindi tumitigil na pambubwisit sa gobyerno, yung NPA. Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila gusto mag-presidente. Yung bugo na ateista nyo na walang Diyos. Naintindihan mo ako, mga kabataan. Ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan nyo ang gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya may gobyerno. Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP, hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Di ba? Ayaw mong papakialaman ka sa UP. Teka muna. Meron ding gobyernong mas mataas sa'yo. Tama? Ang gobyerno ng Pilipinas. Mag-analyze ka, kapatid na Rona. Ako ang presidente na UP. Halimbawa, sabihin ko ngayon doon sa pinsan ko, kasi buhay pa yan eh. Pakita mo nga, pinsang buo ko yan eh.
Emmanuel Soriano, former UP President, 1979 to 1981. Born December 30, 1936. Birthplace, Cebu City. Isa sa pinakamayayaman sa Cebu. Yung pinsan. Yung kanyang pamilya. No. Ngayon, ito, nagpresidente sa UP. Naging advisor ni President Cory. Actually, siya yung nag-push ng candidacy ni Cory Aquino. Alam mo, kapatid na Ron, ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana, kung sino man ang namumuno sa UP na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, o sa PUP na laban din sa gobyerno, ba't yun nilalabanan? Eh, di ba ikaw, may gobyerno ka rin? Kung sa university, meron kang ano ron, meron kang gobyerno. Ayaw mo nga pakialaman ka eh. Tapos yung gobyernong mas mataas sa'yo, papakialaman kayo. Gusto ba niyang pakialaman niyo siya? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Ewan ko kung naintindihan mo ako, kapatid na Josel. Opo, awa ng Diyos, Brad Eli. May pinamamahalaan ka. May gobyerno ka sa university mo. Ayaw mong pinakikialaman ka. Pero may mas mataas na gobyerno sa'yo. Eh tapos ikaw ang gusto mo pakialaman mo yung gobyerno na yun. Anong logic meron po dun sa ganon? Hindi ubra po yun eh. Wala po sa tamang hulog, kumbaga. Tanungin mo, anong posisyon mo? Nasaan ka dapat? At sino dapat mong pagpasakupan? Eh dapat ang alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim ka nun. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Jotel? Opo, Brad Eli, tamang-tama po yun. Yung mayor, pag pinakialaman ka ng gobernor, aba, nasa ibabaw mo yung gobernor. Nasa ilalim ka ng probinsya niya eh. Yun namang gobernor, pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh, na ang humahawa eh yung nasa national government. Hindi ba naiintindihan niya ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindi yan. Mga bugok kayo, hindi kayo marunong ng batas. Sabihin niyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo. Kahit saang universidad, pag ayaw nyo at nagre-resist kayo, na pakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner for the good of the institution which is state-owned. Hindi mo sarili ang UP, gago ka, hindi mo sarili ang UP. Kaya tuloy, ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, magkikita kami. Mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasa mundo. Ikaw ba gusto mong kumali sa mga ganon? Nagtitiis yung magulang mo para paaralin ka sa pinakamataas na institusyon sa Pilipinas. Nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ang pag-aaral mo. Tapos mami ang kote, mababalitaan nanay mo nasa bundok ka, babae kang tao, may daladala kang Armalite. Eh di ba gago ka nun, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin, kung di ka gago nun. Tama ko yan. Opo. Gago ka nun. Alam mo ba kung ano yung gago? Nasa diksyonaryo Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel. Mula po sa UP Diksionaryong Pilipino, pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Huwag niyo ko sisisihin, mga taga-UP ha. Kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksyonaryong ginawa niyo. Ano yon? Gaga. Ang babae na mahina ang ulo at walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosoy.
ng COVID ng di-distribute ng COVID. Ano ka ba, Brad Josel? Magdi-distribute ng relief para sa COVID na naka-lockdown. Papatayin nyo. Sundalo. May asawa rin yun. May anak rin yun. Pilipino rin yun. Pag pinatay mo isang sundalo, may nanay na mag-iiyak. No? Pag pinatay mo isang sundalo, may asawang iiyak. May mga anak na iiyak. May kamag-anak na iiyak. Ha? Tingnan mo ito. Basahin mo sandali ito. Brad Josel, ikaw na bumasa. Opo. NPA attack on troops securing COVID-19 aid distribution kills 2 soldiers. Baka demonyohan ninyo, mga walang hiya kayo. Tarantado itong mga ito. Gago talaga itong mga to. Magdi-distribute na nga lang sa nagugutom na dahil sa COVID papatayin nyo pa. Yan ba ngayon ang ipagtatanggol yung prinsipyo? Si Joma Sison? Ay nako, talagang ako masasabi ko ngayon na total siguro panahon na para kumibo Itong ginawa ni Cory Aquino, pinagre-release yung mga ano na yan, mga komunista na yan. Nako, napakalaking pagkakamali niya. Huwag kayong magagalit sa akin, hindi ako namumulitika. Sukat na palayain yan, Joma Sison na yan. Dapat yan binitay Marami ng krimeng ginawa sa sosyedad Pilipino yan Dapat yan binitay Pinalaya ba naman Ano ngayon ang napala natin? Di lumakas pa ang NPA. Ayan, nagre-recruit sa UP. May mga hindi mo naman maitatanggi, may mga estudyante na UP napapagbabasa ko no? Na recruited ng NPA sa UP. Di ang UP maliwanag naging breeding ground ng NPA recruits. Ang pinasok nila yung pinakamataas na institution of learning sa Pilipinas. Bakit? Once upon a time nandyan ako sa UP Diyan ako nakakita ng outer space sa UP. When I won a competitive test among all Quezon City students. Ako po ay nagkaroon kami ng standardized test sa lahat ng estudyante ng Quezon City. Andun ako sa sa Magsaysay High School. Akong representative ng aming school. Awa ng Panginoon naman noong panahon na yun, nang maibigay ang standardized test, ako ang nanalo among all Quezon City students. Bakit yun ko lang naman nasabi yun Hindi naman yun pagyayabang. Kasi kilala ko mga estudyante sa UP. Once upon a time na test kami dyan. Noong mga panahon na hindi ganyan kagrabe ang UP na ang pangasiwaan ng UP parang independent republic. Marami nang cha-cha-cha-cha politik kontra sa gobyerno. Yung accord na yan, kagaguhan niya kung sino man ang gumawa niyan para daw to protect democracy. Palokohan. Masyado na nga ang democracy nyo ngayon Inaabuso nyo na Masyado na. Parang yung democracy sa Amerika. Sabi ko, gago na itong democracy na ito. Kagaya niyang CNN na yan. Naku po, tinamaan kayo ng magaling. Wala na kayong sinabing mabuti kay Trump Wala na. Lahat ng balita. At si Trump ang pinakamalign president of the US. Naawa ko to sa matanda. Pobreng matanda. Wala namang intention yun na siguro magnakaw dahil mayaman naman yun. Pero lahat ng news laban kay Trump, I sympathize with President Trump because of the too much democracy. Imagine just a newscaster only. Why I say only? That's why I'm implanting that to the brain
speaking of Brother Daniel, he is a newscaster. Not just an ordinary newscaster. He was a newscaster in all the largest networks in the Philippines. Sinasabi ko, when you give, what is that, Brother Josel? Pagkakausap mo yung mga nasa gobyerno? Mga interviews po, Brad Eli. When you interview government officials, always use the word sir, sir. Show them respect. Do not be like that of Don Lemon or Lennon or what is that black man in CNN who speaks to a president like as if he is in equal level to the president? Shame on you. Di kayo marunong kumilala ng authority. Nasa Bible yan, kapatid na Rona. 13:1 ng Roma. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Ayan. Meron kang matataas na kung may kapangyarihan ka man, may mas mataas pa sa'yo. Pasakop ka ron. Kalooban ng Diyos yun. Merong hierarchy of power in the universe. Pasakop ka. Oh, kapatid na Rona, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Oh, edi pasakop ka sa mataas na kapangyarihan. Ikaw na nagsabi kanina nababasa mo sa Biblia Pasasakop tayo sa mataas na kapangyarihan. Pasakop ka. Kaya nga ako, hinuhuli ako nung mga pulis Nagpapasakop ako, nagpapahuli ko. Kinulong ako sa kalumpit Hindi naman ako dapat ikulong, kinulong ako, nagpapasakop ako. Doon sa San Fernando, Pampanga, kinulong ako. Dahil sa, hindi naman katakatakang makulong, nakasulat naman talaga sa Biblia yun Ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako. Naku, dinalaw ako ng mga kapatid sa Pampanga. Umaapaw yung kulungan, di nila maisara. Nung araw na ako'y hahatulan na dahil ako raw estapador. Mabuti naman, napatunayan sa Court of Appeals na katarantaduhan yung kaso na yon. Kagaguhan yung kaso na yon. Nagdesisyon ng Court of Appeals na ako'y pawalan sala dahil hindi totoong meron akong inistapa. Pero nung ako'y ikukulong, nagpapasakop ako. Pinatayo ako. Kinunan ako retrato. Pinagpiano ako ron. Papasakop ako. Ang daing kapatid doon, kung gusto ko magwala, makakapagwala ako ron. Okay lang. Pasakop kayo sa matataas na kapangyarihan. Ayun. Kaya nagpapasakop ako hanggang pagpunta ko rito sa Brazil. Nagpasakop ako Nagpaalam ako sa korte. May mga kasong ipinalang iglesia ni Manalo. Magpaalam ako sa korte. Sabi nung abogado, paalam ako. Ginrant naman kami ng korte na pwede ako lumabas ng bansa. Tapos itong gagong mga alagad ng iglesia ng kadiliman, si Soriano tumakas. Tumakas. Nagpaalam nga, meron ba naman tumatakas na nagpapaalam? Ek. Brad Josel. Kaya nga po, Brad Eli, may court records po tayo niya, nagpaalam kayo Kaya nung hinihiling nila na i-declare kayo refugee, tinanggihan po ng korte ilang beses Kasi hindi naman totoo. Dahil nagpapasakop nga po kayo, hindi naman kayo rebelde na kagaya ng ginagawa nitong mga wala nang ginawa kundi lumaban sa lahat ng lahat ng presidente, ang pamahalaan, walang matino. Siya lang ang matino. Nako, alam na alam mo ang ambisyon niya, kaya lang frustrated na po talaga. Ang dami na pong dumaang administrasyon. Ganyan lang po yan. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag kayong boboto dyan sa kabayan na yan, bayan mo na kung ano-ano. Hindi totoo bayan ang pinagmamalasakit niyang mga yan. Nako, na kayo. Kilala ko kayo lahat. Hindi totoo prinsipyo nyo. Kung may prinsipyo kayo ng hustisya, hindi nyo papatayin ang gagawa ng mabuti sa kapwa. Magdi-distribute ng pagkain. Hindi nyo papatayin. Kung may prinsipyo kayo.
Patunayan mo sa akin may prinsipyo kayo, I will be on your side. Dapat talaga may prinsipyo eh. May principles to follow in life. And one of that principle is that if you are a president of UP, what you want among UP students and faculties may happen and must happen because you are the president of UP. But remember that even if you are the president of UP, there is another president higher than you. Ek-ek. Tapos ngayon, papapasukin yung polis, tututulan mo yung presidente. Ek-ek ka. Kahit yung pinsan ko gumawa yan, sasabihin ko sa kanya, pinsan, ek-ek ka. Hindi ka Suryano. Pag ginawa mo yan, ba't ka tututol na papasok ang polis, ang militar, papasok? Hindi naman mananakot. No? Para deterrent lang sa breeding ground ng ang UP, the most prestigious university in the Philippines and one of the most prestigious in Asia, maging breeding grounds ng mga rebelde, ng mga walang Diyos, ng mga pumapatay ng kapwa ng walang dahilan. Mga ek-ek. Napala mo kasi nagtanong ka eh. Kapatid na Ron eh, bahala ka. Kung masasaktan ka, bahala ka. Pero ang masasabi ko sa iyo, yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, pasakop tayo. Huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Ibigin natin ang ating kaaway. Huwag mong papatayin yung sundalo kahit kaaway mo pa eh. Pinapaibig eh. Hindi ka naman papatayin ng sundalo kung di ka gagawa ng masama. Basa, Roma 13 rin, versikulo 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Ang mga pinuno, hindi naman sa gawang mabuti kilabot yan eh. Sa gawang masama, kung gumagawa ka ng masama, doon lang na aaksyon. Pero sa atin naman, di naman papatay ang mga yan ng yung mga pinuno. Maaari, ordinaryong pulis magkamali na gagawa ng hindi tama. Pero yung mga pinuno na, yung mga presidente na, yung mga nasa matataas ng katungkulan, hindi naman yan kilabot sa gawang mabuti. Masama ang nilalabanan yan. Kaya ang sabi sa Biblia, ibig mo bagang mawalan ng takot sa mga kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Yun ang assessment na dapat nating gawin. Hindi naman kilabot sa gawang mabuti ang gobyerno natin eh. Ang gobyerno nga natin gumagawa ng mabuti sa mamamayan eh. Hindi natin maiaalis, may corrupt. Pero ang general purpose ng government is to take care or preserve the peace and justice in all parts of the land of the Philippines. Hindi ba yun naman ang ginagawa? Kaya nga may pulis eh. Kaya nga mayroong mga sundalo eh para ipagtanggol tayo pag may mang-aapi sa atin. May pulis para humuli ng mga magnanakaw at saka mga kriminal. Tapos ngayon papatayin mo yung pulis. Masyado itong mga tarantadong ito. Papatayin mo sundalo. May pamilya din yan, tao rin yan, kagaya mo. May nagmamahal din dyan. Papatayin mo. Walang hiya itong mga ito. Dapat lang. Kasi kawalan ng pagkakilala sa Diyos yan eh. Kung kumikilala tayo sa Diyos, dapat marunong tayong magpasakop sa mga nakakataas sa atin. Hindi naman sa disiplina militar lang, kundi sa lohika at pati rin sa Biblia, sinasabi yun, may mas mataas na kapangyarihan sa'yo. So kailangan, kung nakakataas siya sa'yo, sumunod ka. Open the gates. Hindi pwede, may accord tayo. Ay, nako. Okay na po ba? Actually, nasatisfy po ako dun sa lahat po ng diniscuss nyo. Kasi sa akin lang naman po is that para more of clarification lang din po nung sa desisyon. Kasi more of the neutral Ito masasabi ko sa'yo, hindi kita mapalampas, kapatid na Rona. Huwag kang sumama dun sa mga rebelde. Well, just live a peaceful life.
Kahit itag ka pa ng itag na ikaw ay kasama ng NPA, wala ka namang ginagawang masama, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo yung recipient ng Nobel Prize Award. Sino yung estudyante na yon sa ano siya eh, sikat siya, kalimutan ko pangalan. Hindi naman rebelde yun eh. Sino ba ito? Babae. Radiosel. Taga Nepal ba yun o kung saan ba yun? Anybody can come to rescue. Ayan, yung babae na yan, ano pangalan yan? Si Malala. Oh, si Malala. Hindi naman rebelde yan eh. Oh. Inapi nga yan eh. Pero para humawa ka ng armas. Babae kang tao, humawa ka ng armas. Walang ya kayo. Tapos tututol kayo sa gobyerno, hawak kayong armas. Huwag kayong tumutol. Do not be rebels. There are always higher authorities. At kung halimbawa natatag ka, mapapagkamalan ka, wala namang ebidensya kung di ka naman talaga kasama nila. Be in peace, kapatid na Rona. Alam ko ibig mong sabihin. Huwag kang madala nung crowd emotion. Alam mo, yung crowd emotion, totoo yan eh. Minsan, yung crowd emotion, nadadala yung iba. Ako, hindi ako papadala sa crowd emotion. Ako, meron akong sarili kong prinsipyong kinukuha ko sa Biblia. Bawal yan sa Biblia, yung magre-rebelde ka sa gobyerno. Sabi nga, pasakop ka sa matataas na kapangyarihan. At inulit pa yan ng iba pang apostol, si San Pedro. Sabi ni Pedro, 2:13 ng unang Pedro. Basa. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Pasakop kayo sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging hari o presidente ng mga matataas ang tungkulin. Pasakop kayo alang-alang kay Kristo. Kaya itong tutol na ito, walang Kristo itong mga ito eh. Walang Panginoon sa buhay yan eh. Sila ang gusto nilang maging Panginoon. Pero kung ikaw kumikilala sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Diyos, susunod ka, may mas mataas na kapangyarihan sa'yo. Huwag mo sabihin, ikaw ay presidente ng UP eh, para ka nang may sariling republika. Presidente ka ng PUP o presidente ka ng UST eh. Ka na. Ikaw na ang pinakamataas sa lahat. Hindi pa. May mas mataas pa sa yung presidente. Oh. Tama ba yon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, meron pong bahagdan ng kapangyarihan na nakakasakop at may kanya-kanya pong mga palatuntunan na sinusunod. Kaya kung saan po may palatuntunang nakakasakop, ay dapat po na magpapasakop kung ano yung nakapaloob doon sa mga palatuntunan po na yon. Kasi meron naman pong mga batas na nagsasabi kung ano ang mga limitasyon, ano ang mga pwede, ano ang mga hindi pwede, at hanggang saan ang dapat na nasasakupan ng isang kagaya po ng mayor, ano ang nasasakupan niya at saan siya pwedeng pakialaman at saan siya hindi pwedeng pakialaman. Ganon din po yung mas mataas pa sa governor. Ibig lang pong sabihin ay may hierarchy po, kapatid na Eli, na dapat nakilalanin. Sa ngayon din dun sa kung batas ng taong pinag-uusapan, batas ng taong umiiral sa panahon na ito po ay pinatutupad. At ganon din naman po, parang itinuturo niyo po sa amin sa batas ng Panginoong Hesukristo, kung alin yung utos ng Panginoong Hesukristo na dapat pagpasakupan, yun ang pagpapasakupan natin. At hindi na nga po yung batas na lumipas na dahil meron namang ibang set of laws na dapat na makasakop noong unang panahon kagaya ng panahon ni Moises. Ibig lang pong sabihin sa pinapaliwanag nga po ninyo, merong bahagdan ng kapangyarihan. And it stands to reason, kapatid na